Malacanang has declared war against Iglesia ni Cristo with Senator Marcoleta's arrest. Yan po yung mga katagang sinabi at pinost ni ex-congressman Kiko Barsaga, mga kababayan. Ako po, eto na kaya, no? Mangyayari na kaya yung nakikita natin na bali-balita na kumakalat sa social media na the big one dahil sa pagkakaaresto kay Senator Marcoleta. Hindi siya inaresto, mga kababayan, na kusang sumuko po si Senador Marcoleta. Kasi siya po ay kusang pumunta sa Sandigang Bayan, mga kababayan. Hindi po inaresto. Kusa pong sumuko. Iba po yung inaresto sa sumuko, mga kababayan. Dahil yun po yung mga pinapalabas ngayon ng mga bias media, mga kababayan. So, ito pong post ni ex-congressman Kiko Barsaga ay nagkaroon po ng iba't ibang reaksyon. Mayroon nga tong 60,000 reaction, mga kababayan, na talaga namang nalungkot ang karamihan nating mga kababayan dahil sa pangyayaring ito. Dahil kung sino pa daw yung lumalaban at ipinaglalaban ang mga Pilipino, ay siya pa yung inakusahan, mga kababayan. At siya pa yung ipinakulong ng administrasyon na ito. Wala pa nga tayong nakikitang nakukulong na talagang mastermind dito sa iniimbestigahan na flood control scam, mga kababayan. Subalit yung nag-iimbestiga, yun pa ang ipinakulong. Dahil dito sa pagtanggap daw di umano ni Senador Marcoleta ng campaign donation na hindi naman galing sa pera ng gobyerno. Galing naman sa pera ng mga individual na private na tao, mga kababayan. Pero nakakalungkot, no, si Senador Marcoleta yung pinupuntirya. Marami namang mga politiko na ginagawa yan, mga kababayan. Pero bakit si Senador Marcoleta lang? Noong panahon ni BBM 2022, si Lagdameo ang pinakamalaking campaign donation ni BBM. Dapat ganun din. Ikulong din, di ba? Ganun din ginawa eh. Pero bakit si Senador Marcoleta lang ang tinatarget nila? Kasi, mga kababayan, isa yan sa mga dahilan para hindi maka-attend si Senador Marcoleta ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaya ganyan po ang ginagawa nila. Talagang uubusin po nila yung mga kapartido ng mga Duterte. At usap-usapan na isusunod na din daw nila si Robin Padilla dahil nga po sa obstruction na ginawa daw ni Robin Padilla. Di ba matindi, mga kababayan? Sino pa isusunod nila dyan? Si Alan, si APC, si Bongo, dahil daw sa sangkot si Bongo sa judicial, sa war on drugs ni former President Duterte. Si Senador Bato ngayon nagtatago dahil nga gusto nilang ipadala sa dahig. 'Di ba? Talagang gagawin nyo ni Senador Bato de la Rosa kasi nga ayaw niya mapunta doon, mga kababayan. Hindi niya naman bayan yun. Pwede dito makulong. Payag yan siguro siya. Pero yung dadalhin sa dahig ay hindi talaga papayag, mga kababayan. Kaya ganun po yung nangyayari sa mga partido ni VP Sara Duterte. Talagang uubusin ho nila, mga kababayan. Talagang napakatindi po ng nangyayari dito sa bansang Pilipinas. So basahin po natin, mga kababayan, yung mga comment dito. Sabi ni Biner Salazar, ayan na, basahin natin dito. Alamano, ayan, Alamano daw.
KJ Padriguela, mabilis naman palakasuhan sa hindi nga lang kakampi ng mga maletagang. Ayan, kawawang Pilipinas. Ayan sabi ni KJ Padriguela. Marbik, sabi walang utang na loob. Ayan po yung kanyang pahayag mga kababayan. Talagang madami pong nagalit mga kababayan sa pagkakaaresto talaga kay Senador Marcoleta. Pero mga kababayan, sabi nga nat may kasabihan nga tayo na hindi lahat ng oras, lahat ng panahon na sa kanila ang kapangyarihan, may balik din ho yan. Kung ano yung ginawa nila mga kababayan, ay kakarmahin din po yung mga yan. Abangan po natin yung karma sa kanila. Sabi naman ni Grace Spinbergado, basta't bangag, wala sa tamang pag-iisip yan. Ang sabi, mga pagbulusok sa bangin ang pamumuno dahil pinasok ng sindikato. Weak leader. Weak leader daw si BBM. Choi Cedrix de Vera, go, basta bakaya niya ilaban mo. Kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos. Ayan po binabasa ko lang mga kababayan. Tumbong kahiya ka matapos na namin iboto kang di dahil kay Sara, di ka namin iuupo dyan sa pwesto mo. Kapal ng mukha mo, mamamatay ka na mula sa'yo hanggang sa magiging apo mo. Grabe yung galit ng taong bayan, no? Talagang galit na galit sila mga kababayan sa nangyayari ngayon. Joseph Peregrino, Marcos resign. Ayan. AC Rojas, selective justice. Selective justice talaga yung nangyayari mga kababayan. Kasi kung sino pa yung lumalaban sa corruption, siya pa yung ipapakulong mga kababayan. Rivera, Jan, kawawang Pilipinas. Iilang tao ang may hawak ng batas. Likike, labanan natin ang mga higipit ng gobyernong ito sa mga kalaban nila. Katrina Hernando, Marcos resign. Ayan mga kababayan, matindi po. Miriam Shaina Huaton, Bongbong Marcos, ikaw ang big fish, ikaw ang mastermind, huwag mong gawing tanga at bobo ang mga Pilipino. Alam naming lahat na ikaw ang puno ng lahat ng pagnanakaw, pang-aabuso, panggigipit, traidor ka, demonyo ka. Ay, grabe mga kababayan, no? Sabi pa, may mura pa, tapos malapit ka na. Ayan, animal ka. Tindi. Grabing galit ni Ma'am Miriam, no? Yung binabasa lang po natin yung comment mga kababayan. Kahit basahin nyo dyan, no, sa post ni ex-congressman Kiko Barsaga na talagang galit na galit ang Pilipino sa ginawa kay Senador Marcoleta. Tapos balibalita pa ngayon, nasa ospital po si Senador Marcoleta dahil sa pananakit po ng likod at mukhang pananakit din ng dibdib mga kababayan. At nandyan nga po siya sa malapit lang sa CIDG ng ospital. At talagang nakakalungkot yung nangyari kay Senador Marcoleta. Ano kaya ang mangyayari sa ating bansa mga kababayan pag nagpatuloy pa ito dito sa Pilipinas? Grabe, matindi po talaga mga kababayan. Nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa. Talagang umiiyak po ang ating bansa sa mga pangyayaring ito. Sunod-sunod po yung mga nangyayaring hindi maganda dito sa bansa natin sa Pilipinas. Mga estudyante na namatay. Tapos marami pa pong mga holdapan, maraming droga at kung ano-ano pa mga kababayan na talagang nakakatakot. Hindi katulad dati ng panahon ni former President Duterte. Talagang nakakapaglakad tayo kahit madaling araw mga kababayan, hindi ka matatakot. Pero ngayon, bumabalik na sila mga kababayan. Kaya
hindi na po ligtas, no, kapag umaalis ka ng gabi. Kaya mag-ingat na lang po kayo mga kababayan, dahil anumang oras, anumang panahon ay nandyan po yung dyablo mga kababayan. Kumbaga, yung mga masasamang loob. So kaya mag-ingat kayo, magdasal kayo palagi, manalangin para po sa inyong kaligtasan. Ayan, hanggang dito na lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ano pong masasabi nyo dito sa pahayag ni ex-Congressman Kiko Barsaga dito po sa kanyang pahayag na Malacanang has declared war against INC with Senator Marcoletas arrest. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paalam po.